Under the law, lusot ba yung dalawang minor de edad na suspect po? Oo, yan yung isang unang myth na gagawin natin. Walang free pass dito sa Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi po sila lusot. Ang sinasabi lang ng batas ay iba yung proseso na gagawin sa kanila dahil sa edad nila. So, depende yun sa edad. Yung 15, iba ang gagawin sa kanya. Yung 14, iba rin ang prosesong pagdadaanan niya para makuha yung pareho nilang accountability. Okay. I-differentiate po natin yung word na accountability sa responsibility. Kasi nasa batas po, di ba, minimum age of criminal responsibility. So ano ba pinagkaiba ng responsibility? Sorry, yung ginamit kong term kay accountability na. Pinagkaiba ng responsibility sa liability. Sa liability, okay, sige. Yung pag-edad yung pag-uusapan, ang responsibility na tinatanggal sa isang 15 and below yung sabi dyan eh. Pero actually, ang sinasabi lang dyan, on the day of his birthday and below. So kung lampas ka na dun sa birthday mo, pwede ka nang kasuhan. So yun, ang responsibility doon ay criminal na kaso. Pero kahit na tatanggalin yon doon sa mga 15 and below, hindi ibig sabihin na, or below 15, yan yung tinatawag namin below 15, hindi ibig sabihin na hindi sila maging accountable, which means kailangan pa rin nilang madisiplin doon sa nagawa nilang pagkakamali at kailangan pa rin nilang mag-make up for what they did doon sa mga nasaktan o yung sa kasong ito ay may nawala ng buhay, may namatay dahil dun sa ginawa nila. So, yun po yun. Sige, clarify po natin. What specifically will the accountability or Be like, responsibility be? So, Dito sa 14-year-old muna, dalawa kasi, isa 15 Dito sa 14-year-old. So simple lang, yung isa hindi pwedeng kasuhan, yung isa pwedeng kasuhan. Okay, yung isa hindi pwedeng kasuhan, anong gagawin natin sa kanya? Dahil talaga namang nagkasala siya. So dapat siyang idisiplina. Ang sabi ng batas, ang paraan ng pagiging accountable niya is dapat dahil seryoso yung nakumit niyang crime. Ayokong pangunahan yung korte kasi sila naman magsasabi niyan at ayoko ring pangunahan yung investigasyon. Pero kung academic discussion lang natin, halimbawa, yung nakitang kaso sa kanya ay murder. Isa yung seryosong krimen. Sabi ng batas, kung ang bata ay between 12 to 15 years of age on the day of his birthday or her birthday, at siya ay nag-commit ng, in this example, murder, pwede siyang kunin ng state o ng estado sa kanyang mga magulang. Pagkakuha sa kanya, so sasabihin ng state ngayon, ward na kita, hindi ka na, kukunin ko ang parental authority ng yung mga magulang dahil ngayon ako na yung parent mo, parents patriae na yon. Kasi bakit nung nandoon ka sa kustodiya nila at nandoon ka sa kanilang responsibility, nagawa mo ito? Pagkakuha sa kanya, usually, dahil nga seryoso ang krimen, ilalagay siya sa isang institution na tinatawag nating bahay pag-asa. At malinaw yung ano natin dyan, malinaw yung batas natin. Pwede siyang i-order ng court, actually mandatory, i-order siya na at least 1 year nandun siya sa bahay pag-asa. Anong mangyayari pag nandun siya? Wala siyang kalayaan. Pag nandun siya, kailangan niyang mag-undergo ng rigid, structured intensive intervention program para masigurado na ma-rehabilitate siya. So tatanggalin yung kalayaan niya at tatanggalin siya sa magulang niya for the minimum of 1 year. Ito ay isang form ng deprivation of liberty. Kaya lang, ang pagkakaiba niya lang sa mas nakakatanda, yung 18 years and above, hindi siya nilalagay sa kulungan, pero detention pa rin ang bahay pag-asa in the sense na walang kalayaan doon ng mga bata. Hindi sila basta makalabas, hindi sila pwedeng basta-basta lang kunin ng magulang nila dahil nakumit sila doon. Okay. At kailangan nilang tapusin yung program. Opo, yung 1 year lang po ba yun na pwede siyang i-extend? Depending on the gravity of the crime committed. Minimum yung 1 year. So pwede pa yung ma-extend ng mas matagal. Ibang-iba siya sa adult kasi yung adult pwede silang magpiyansa. Ang adult bago mo yan makulong, kailangan mag-file ka ng criminal case, so kailangan meron kang sapat na ebidensya. Sa bata, ano lang yun, yung tinatawag nating petition for involuntary commitment na within 72 hours pwede na yang sabihan ng court na, oy, sa tingin ko, ikaw talaga yung pumatay eh. Base dito sa report ng mga pulis. So, mas mababa yung requirement ng evidence doon sa bata. Kasi ang tingin doon is, partly protective din.
So tama rito ang tingin dito rehabilitation 'no, and Oo, oo, restorative yung approach dito sa bata. Pero dun oo. sa kanyang pagkaka-detain sa Bahay Pag-asa, what do you need to see dun sa ganong klaseng bata before, let's say, the detention ends Oo. or could be lifted? Oo, marami kasi ang mga, merong mga programs na ilalagay diyan sa ano, na kailangan niyang i-undergo doon. So depende 'yon sa ano, depende 'yon sa kaso, depende 'yon sa bata, yung sa circumstance niya. So, ang isa diyan halimbawa meron diyang mga anger management, may mga counseling, may mga programs para magkaroon siya ng remorse doon sa nagawa niyang kasalanan, ma-realize niya kung ano yung impact nun. Pero parte na rin nun ano, tinutuloy yung education nila. So, depende na yon. In fact, ang ibang mga ideally dapat ang Bahay Pag-asa ay may psychologist at saka may psychiatrist kasi ipo-focus din yung sa mental health nila. Pero hindi Mm, lahat meron, So, yung iba nagvi-visit okey. lang. Oo, pero iba-iba yung programs depende sa bata. Opo, yun po Case yung to gusto kong case basis puntahan siya. next 'no. Opo, yung gusto kong Mm, puntahan next 'no, kasi nga let's talk about the realities on the ground. oo. I think I can say I know for a fact dahil may mga na-encounter po akong ganyan before 'no. Hindi Mhm, perfect mm. yung conditions sa maraming Bahay Hindi, Pag-asa hindi po, centers, oo. tama po ba? Hindi po, So, how oo. can you rehabilitate and restore someone Mm, like kunwari yung 14-year-old na nakapag-commit ng ganitong karumal-dumal na krimen, mm. kung maraming mga imperfections yung Bahay Pag-asa setup? Oo, well, wala naman talagang ano, perfect, pero ang ginagawa namin ay, tinutulungan namin yung mga Bahay Pag-asa. So, ang isang way dati yung ginagawa namin, nagbibigay kami ng, ah, pinansiyal or at the same time, iba't ibang klaseng tulong para ma-improve yung kanilang mga programs. So, Hindi, meron like kaming mga at kasi saka trainings yung oo, ginagawa din. kasi 'di ba Pero supposedly tama ka dapat dun, standard. oo, Opo, sorry po 'no. sorry. 'Di ba dapat, standard or uniform Mm, yung mm. service na pino-provide ng bawat Bahay Pag-asa, tama ba? Oo, Ang tanong oo, ko po, oo. sino ba nagpopondo under the law ng Bahay Pag-asa? Is it the local Um, government? Is it the national government? yes, And then number two, it's yung mm, staffing requirements, sino-sino ba yung mga oo, dapat nandiyan? And how equipped or trained are the staff members? Sabi niyo kasi hindi lahat meron psychologist or psychiatrist na oo, talaga oo. nakatutok, hindi po ba? Oo, tama yun. It's the local government that funds it. Hmm, Yun din yung nakikita naming problema kasi kaya merong accreditation na ginagawa yung aming parent agency, the DSWD, para lahat sila mag-comply sa minimum standards. Sadly ngayon, around I think mga 33% lang of the 117 Bahay Pag-asas ang merong ano, ang opo. naka-hit nung minimum anong accreditation para makuha yung minimum standards. But nevertheless, that's what we have to make do. Kaya ang ginagawa namin naman sa JJWC ay, binibigyan namin sila ng mga trainings. Do'n naman sa staffing pattern, Christian, medyo nagkukulang din tayo doon. Hindi lahat ng Bahay Pag-asa kumpleto, nagkukulang tayo sa, house parents, sa social workers, ayun. So, talagang tama ka do'n, hindi talaga siya perfect. Maraming gaps yung batas natin. Yun nga po, kasi nga example ito 'no, yung sa Tacloban. Kasi nga assuming na although kita based sa available information, yung dalawang bata naman talaga yung gumawa 'no. Nandun pa rin tayo sa Oo, 14-year-old. So itong oo, oo. 14-year-old most likely mako-commit ito sa Bahay Pag-asa dito na may Mhm, jurisdiction mhm. sa ano, sa Tacloban po, Opo. tama? Oo, dapat yung provincial ang, kukuha sa kanya pero, based dun sa information namin medyo, puno yung provincial Bahay Pag-asa. So, Okey. maghahanap ng isa pang Bahay Pag-asa na maaari naming pakiusapan na ano siya, dun siya malalagay. Hindi ko lang ida-divulge yung ano, Opo, yung lugar, okey. oo. Opo, yun nga po kasi I can also understand the criticism 'no, kasi ang tingin ko rito hindi naman problema largely yung batas, although wala namang perpektong batas. Ang problema Oo, rito yung implementasyon kasi ang naalala ko local government ang nagpopondo, hindi po ba? So oo. kanya-kanyang levels of prioritization yan, 'di ba, if you are local government, tama po ba? Tama ka din do'n at nakikita rin namin 'yan sa aming monitoring. Pero minsan magba-balance ka na lang ng ano, ng, interes. Halimbawa, kung saan mo naman siya ilalagay kung hindi mo ilalagay sa Bahay Pag-asa, mas mahirap, Christian, kung ilalagay mo siya sa kulungan kasi ma-e-expose siya sa mga Oo, at lalala. ano, lalala siya. Actually, lalala siya. In fact,
yung ano, yung based sa aming mga interviews before, nung bago pa itong 9344, talagang yung mga warden, ayaw nila yung mga bata na nandoon sa jails kasi nga nakikita nila kung paano tinuturuan ng mas nakakalaki. At dahil yung mga bata sila yung totoy so di ba may mga mayor-mayor dyan, sila talaga Opo. yung nauutusan. Yun nga po, nandun na So, tayo. So talagang naniniwala naman tayo dun sa spirit ng batas, no? Kasi mm, ang concern lang po dito, baka yung actual implementation ng batas doon sa ground, when you talk about mm, Bahay Pag-asa, baka ma-defeat yung purpose ng batas kung hindi naman ganun ka-conducive for rehabilitation and restoration yung oo. situation, hindi po ba? Marami namang ano, well, meron kang punto dyan, pero sa totoo lang, you have to give it to the LGUs that they really try. Kasi yung marami naman dyan na hindi talaga, wala doon yung, not because they want it, pero wala doon yung prioritization dahil mas maraming issues na kailangang tutukan Opo. yung LGU. Pero marami ring mga creative solutions na ginagawa yung mga bahay pag-asas natin para matulungan yung mga bata. Halimbawa, may isang bahay pag-asa na maliit lang yung bahay pag-asa na yan but because it's a very communal uh, community, very communal talaga yung culture nila doon. Yung wala kasing minsan pagkain doon sa bahay pag-asa, nagkukulang talaga sila. Yung community nagdadala doon parati ng pagkain. Tinutulungan nila yung mga bata. So, we have to find creative ways on how to help these kids kasi ayaw Okay. nating Mm. maano sila yung criminalize ng husto. And I'm talking about yung hindi yung most of the time yung mga crimes naman nila ay hindi ganito, hindi tulad nito na very unusual like itong Yeah, school yeah. shooting. Let's go naman Yes. dito sa sa 15-year-old, no? Kasi meron Oo. kayong provision sa batas na between 15 and 18 years old. Okay? Yes So what po. will Oo. happen naman under the law doon sa suspect na 15 taong gulang? Okay, pag 15 taon gulang na siya, usually ang interpretation namin yan ay 15 years old and 1 day after his birthday. Oo. Kaya lang yung 1 day, hindi natin alam kung 1 second yun or natapos na talaga yung 24 hours. Pero depende na yan sa interpretation ng Supreme Court. Pero ito, 15 years old and 4 months na yung bata eh. And below Mhm. 18, so that means hanggang 17 years old lang. Titingnan ngayon kung siya ay may discernment. Ano ba yung discernment? Simply ang ibig lang sabihin nun is alam niya kung ano yung tama o mali at ano yung sense nung ginagawa niya or nagawa niya. Um, Usually, paano ba dinidetermine yung discernment? Social worker ang gumagawa nito. Meron silang tinatawag na discernment tool. It's a scientific way of uh, determining it. Hindi yan nagagawa ng isang oras lang or in fact, hindi lang isang araw yan ginagawa. Usually, it takes 2 to 3 weeks to do that kasi pupuntahan nila yung bahay ng bata, titingnan nila yung background, titingnan nila yung pamilya. So, very comprehensive po yung gagawin nilang report dyan at part nun ay yung sa discernment na. So dapat malinaw na alam nung bata Mm. kung ano yung mali o tama At o kung ano maling yung ginawa niya. tama. Oo, oo. Okay. Pero Christian, Pwede ito bang yung ano niya? nakita naming, ay Sige po. sorry, Go ahead, go ahead. Sige ito po. yung nakita naming pattern. Usually pag above 15, very rare na yung walang discernment or hindi na ganun common yung walang discernment. Kaya feeling Okay. ko most likely meron itong batang ito. Pwede bang Akin lang anuhin yung yan? haka-haka. Opo, opo. Sorry. Pero Oo. pwede bang pekein yan? Kunwari masyadong matalino yung bata na involved. Pwede ba Mm. niyang i-feign yung lack of discernment? Pwede niya sabihin, naku, hindi ko pa Mm. alam yung ginagawa ko eh. Oo. Makikita mo naman sa interview dahil hindi lang yung sasabihin ng bata ang titingnan ng social worker eh. Titingnan niya yung behavior mismo ng bata, yung maraming cues na kailangan niyang tingnan kasi maaari naman nilang i-fake pero meron ding way yung social worker to measure it. At hindi lang yung bata ang titingnan nila eh, titingnan nila yung kanyang background. Mm. Nag-home visit din sila kahit mga teachers at community kakausapin nila eh.